Dati akong tindera sa maliit na sari-sari store ng pamilya namin sa may kanto. Bata pa lang ako na yung nakatoka magbantay sa gabi kasi si mama pagod na sa trabaho, si papa naman nasa kabilang bayan. Masaya naman ako kasi kahit papaano may extra akong kita sa mga tips ng suki o yung mga bariyang tira-tira ng paninda. Pero nung tumagal, may napansin akong kakaiba. Merong isang lalaki na palaging bumibili tuwing 10:00 ng gabi. Hindi ko alam kung taga saan siya. Hindi rin siya nakikipagkwentuhan gaya ng ibang suki. Simple lang, kukuha ng sigarilyo o kape tapos magbabayad ng eksaktong halaga. Wala naman akong napapansing mali. Pero alam niyo yung pakiramdam na may mali talaga. Yung tipong sa dami ng dumadaan sa tindahan, siya lang yung parang hindi ko maalala kung kailan siya unang bumili. Nasanay na rin ako sa kanya. Pero minsan may bumibili na mga tambay. Tapos pag alis nila, darating na naman yung lalaki. Minsan iniisip ko na baka kakilala nila. Kaya tinanong ko yung isa sa kanila kung kilala nila yung madalas bumili na nakaitim na jacket na may kupas na logo sa likod. Akala ko nga aabuti ng sagot, pero iba yung nangyari. Nagkatinginan lang sila na parang hindi nila gets kung sino yung tinutukoy ko. Sabi nila, wala naman daw bumibili sa tindahan kanina, kundi sila, at wala naman silang nakitang dumaan. Hindi ko na pinansin kasi baka distracted lang sila o ewan ko ba. Pero ayun, parang na-stuck na yun sa utak ko. Dumating yung isang gabi na sobrang lakas ng ulan. Alam niyo yung tipo na halos hindi mo na marinig yung sarili mong iniisip kasi sobrang ingay ng buhos. Wala na halos bumibili kasi late na rin. Tapos madilim pa dahil brown out. May hawak akong flashlight. Tapos sakto, may huminto sa harap ng tindahan. Siya na naman. Pero may napansin akong kakaiba. Wala siyang payong, wala siyang jacket. Pero ni isang patak ng ulan, walang dumampi sa kanya. Yung buhok niya, tuyong-tuyo. Yung damit niya, parang hindi tinablan ng ambon. Binuksan ko pa yung flashlight. Tinapat ko sa kanya saglit. Parang may kulang. Para bang hindi siya solid. Yung anino niya mahina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang nanigas ako bigla. Pero kinuha lang niya yung laging binibili tapos nag-abot ng pera. Ang weird lang kasi malamig yung pera. Hindi yung parang normal na galing sa bulsa ha. As in malamig na parang kakakuha lang sa freezer. Kinabukasan, napag-usapan namin ni Mama yung tungkol sa lalaki. Ang dami kong gustong itanong. Pero bago pa ako makapagsalita, siya na mismo yung nagkuwento. Sabi niya, may lalaking dating nakatira sa kanto. Tricycle driver na gabi kong pumasada. Madalas daw yun bumili sa tindahan noon. Pero isang beses, pauwi na siya galing pasada. Tapos may humarang sa kanya. Hinold up ata o kung ano. Basta kinabukasan, natagpuan na lang yung katawan niya sa gilid ng kalsada. Duguan. Tapos wala ni isang nakakita sa nangyari. Ang mas nakakakilabot, sabi ni Mama, bago mangyari yun, may huling nakakita sa kanya. Tendera ng tindahan namin. Simula noon, hindi na ako bumalik pa sa pagbabantay sa tindahan sa gabi. Ang mas nakakapanindig balahibo, nung tinignan ni Mama yung mga perang binigay ng lalaki, may ilang piraso na hindi na makita. Yung ibang papel, parang lumang-luma. Yung tipong parang matagal nang nilibing sa lupa. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Hanggang ngayon, hindi ko rin alam kung may iba pang nakakita sa kanya maliban sa akin. Alam ko pwedeng sabihin ng iba na pagod lang ako o na malikmata lang. Pero sa dami ng beses na nakita ko siya,
Sa dami ng beses na natanggap ko yung malamig niyang bayad, hindi ko matanggap na guni-guni lang iyon. Ang sigurado lang ako, may isang customer na hindi na bumalik. Pero hindi rin nawala. Ako po si Rika at buong buhay ko ay sa bayan namin ako lumaki. Tahimik dito. Tipikal na probinsya kung saan magkakakilala halos lahat. Pero may isang lugar na palaging iniiwasan ng mga tao. Isang lumang tindahan. Matagal na itong nakatayo pero bihira lang kung may bumili. Sabi ng matatanda sa amin, may kung ano na hindi tama raw doon. Pero hindi naman ako agad naniwala. Isang gabi, napilitan akong dumaan sa harap ng tindahan dahil wala nang ibang bukas na bilihan ng kandila. Nag-brown out po kasi sa amin at kailangan namin ng ilaw sa bahay. Nang makarating ako sa tindahan, nakita kong bukas ito at may matandang babaeng nakaupo sa loob. Nakatitig siya sa akin na parang hinihintay akong lumapit. Pagpasok ko, may kakaibang amoy kaagad ang sumalubong sa akin. Parang bulok na kahoy. Hindi ko na lang yun pinansin. Puno ng kandilang nakasindi ang bawat sulok ng tindahan para siguro mabilis na makita ng customer ang gusto nilang bilhin. Habang hinahanap ng mata ko yung kandila na kailangan kong bilhin, ay tinanong ako ng matanda kung ano raw ang kailangan ko. Sinagot ko naman siya na kandila kako ang kailangan ko. Tumalikod siya sa akin at kinuha sa likod niya ang isang kahon. Inabot niya yun sa akin habang nanginginig pa ang kamay niya. Pagkabigay niya, may narinig akong mahina pero malinaw na bulong sa likod ko. Parang may nag-uusap na hindi ko maintindihan. Napalingon ako pero wala namang ibang tao sa tindahan. Dahil na-curious ako, tinanong ko yung matanda. "Lola, may kasama po ba tayo dito?" Ngumiti lang yung matanda pero hindi niya ako sinagot. Nung buksan ko ang karton ay may kandilang nakalagay doon. Nung kumuha ako ng isa ay napansin ko na parang may palatandaan doon. Parang logo. Pero hindi ko sure kasi biglang lumakas ang hangin at namatay halos lahat ng kandilang nakatirik sa tindahan. Agad ko namang binuksan ang cellphone ko at inon ang flashlight. Nang itutok ko sa harap ko yung flashlight, nakita ko na wala na ang matanda. Ngunit mas nakakatakot ang nakita ko sa counter. Kung saan siya kanina nakaupo, may patay na katawan kasi doon. Tuyo na at halos buto at balat na lang. Wala na rin itong mata. Napaatras ako at nanginginig dahil sa nakita ko. Pero nang bumalik ako sa pinto, hindi ito bumubukas. Mas lalong lumakas ang bulong sa paligid. Pakiramdam ko, may gumagalaw sa likuran ko. Nang lumingon ako, may anino akong nakita. Matangkad na may mahabang braso at walang muka. Sumigaw ako at pilit kong binubuksan ang pinto. Sa isang iglap, may malamig na kamay na humawak sa braso ko. Para akong napako sa kinatatayuan ko sa sobrang takot. Sa sobrang takot ko, napapikit na lang ako at nagdasal ng mahigpit. Pagdilat ko, nasa labas na ako ng tindahan. Pawis na pawis at hinihingal. Yung kandila ay nasa kamay ko pa rin, pero wala na yung kakaibang ukit dito. Nang lingunin ko ang tindahan, sarado ito at walang bakas ng ilaw o tao sa loob. Kinabukasan, ikinuwento ko ito sa aking lola. Namutla siya at sinabing matagal nang sarado ang tindahan matapos matagpo ang patay ang may-ari nito.
isang matandang babae. Sabi nila, hindi pa raw matahimik ang kaluluwa nito. At ang sino mang pumasok sa tindahan ay maaring hindi na makalabas ng buhay. Mula noon, hindi ko na muli pang nilapitan ang tindahan. Ngunit tuwing dumadaan ako roon sa gabi, may nakikita akong bahagyang liwanag sa loob at naririnig ang may hinang bulong na parang nag-aalok na ako ay papasukin. Ako po si Kay at matagal na akong nagbabantay sa maliit naming tindahan sa kanto. Wala namang kakaiba rito. Paninda namin ang mga pang-araw-araw na gamit, pagkain at kung ano-ano pa. Minsan, may mga customer na may ugali, may iba namang masaya at meron ding tsismosa. Pero may isang gabi na hinding-hindi ko makakalimutan. Madaling araw na noon at magsasara na rin ako ng tindahan. Nakatulala ako sa counter. Iniisip ko kung paano ko ba pagbabudgetin ang mga bayarin. Nang biglang tumunog yung maliit na kampana sa pinto. Merong pumasok. Agad akong napatingin. Isang matangkad na lalaki ang nakita ko. Suot niya ang isang itim na jacket na tila sobrang luma na at may hood na nakatakip sa kanyang ulo. Walang ingay ang bawat hakbang niya. Parang hindi man lang nadadaganan ang sahig. Ano po ang hanap niyo? Tanong ko. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko kahit na may kaunting kilabot akong nararamdaman. Hindi siya sumagot at dahan-dahan siyang lumapit sa counter. At doon ko lang napansin ang kakaiba sa kanya. Wala siyang muka, wala siyang mata, ilong o bibig. Parang makinis na balat lang na walang kahit na anong detalye. Napaatras ako at halos matumba na sa kaba. May kinuha siyang isang papel mula sa kanyang bulsa at marahang nilagay ito sa counter. Nanginig ang kamay ko habang kinukuha ito. Sa papel, may nakasulat na salitang nagpahinto sa paghinga ko. Ibabalik mo ba ang kinuha mo? Ayan ang nakasulat sa papel. Napalunok ako. Wala akong ideya kung ano ang tinutukoy niya. Gusto kong magsalita pero natuyuan ako ng laway sa lalamunan. Maya-maya, iniangat niya ang kamay niya at itinuro ang isang bagay sa tindahan. Sinundan ko ang daliri niya at doon ako natigilan. Tinuturo niya ang maliit na kahon na matagal nang nasa likod ng counter. Hindi ko maalala kung kailan to napunta roon, pero parang palagi itong naroon. Napabulong ako sa aking sarili kung ano ba yung kahon na yon. Dahan-dahan kong kinuha ang kahon. Para itong yari sa lumang kahoy. May ukit ng mga simbolo na hindi ko maintindihan. Sa oras na nahawakan ko ito, biglang sumakit ng sobra yung ulo ko na parabang pinupukpok ito ng bato habang tinutusok ng kung anong matalim na bagay. Mabilis kong binitawan ang kahon nang bumalik ang malay ko at nawala yung sakit ng ulo ko. Pagtingin ko sa harap ko, wala na yung lalaki. Hindi man lang bumukas muli ang pinto, pero parang nawala siya sa isang iglap. Hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako sa nangyaring iyon. Simula noon, naging mapanuri na ako sa bawat sulok ng tindahan. Maigi kong tinatanong sa pamilya ko kung sa kanila ba lahat ng gamit na narito. Kung paano napunta rito ang bawat lumang kahon, bote o kahit lumang kagamitan. Pero kahit na anong sagot nila, pakiramdam ko may mga bagay pa rin na nandoon ang hindi talaga sa amin. At kinikilabutan ako tuwing naiisip ko na baka bumalik na naman yung lalaking walang muka para kunin yun.
Baka sa susunod ay hindi na kahon o anong bagay pa man ang kunin niya. Baka sa susunod kasi ay buhay na. Ako po si Victoria, pero tawagin niyo na lang ako sa palayaw ko na Turing. Lumaki ako sa tindahan ng pamilya namin. Tipikal na sari-sari store lang, yung nasa harap lang ng bahay. May rehas, may lumang freezer ng ice cream sa gilid, tapos puno ng paninda sa loob. Simula bata pa lang ako yung madalas inuutusan magbantay, lalo na tuwing hapon at gabi. Minsan nakakapagod pero nasanay na rin ako. Ang pinaka-exciting na part para sa akin, yung kapag may bagong lagay na CCTV. Ewan ko, parang aliw na aliw akong panoorin yung recording, lalo na kapag walang magawa. Nakikita ko kung sino yung mga pasimpleng humihingi ng tingin kay mama. Sino yung mga tambay na nag-aabang ng tropa, pati na rin yung mga pusa na palaging nagkakalat ng basura sa harap. Pero isang beses, may napanood ako na hindi ko na talaga makalimutan. Isang gabi, kakasara ko lang ng tindahan. Ayos na yung mga paninda. Nailak ko na yung rehas, tapos pinatay ko na rin yung ilaw sa loob. Umakyat na ako sa kwarto ko, pero hindi pa ako inaantok. Kaya naisipan ko na silipin yung CCTV footage. Wala naman akong ina-expect na kakaiba. Gusto ko lang makita kung may dumaan na aso o kung sinong lasing yung umupo sa tapat. Nagsimula akong manood, tapos napansin ko parang may anino sa loob ng tindahan. Akala ko reflection lang o guni-guni ko lang, kaya inulit ko. Ayun pa rin. May parang taong nakatayo sa mismong likod ng counter. Sa pwesto namin ni mama kapag may bumibili. Pero imposible kasi wala nang tao sa loob. Ako na mismo yung nagpatay ng ilaw at nagsara ng tindahan. Pinanood ko ulit. Dahan-dahan kong tinaasan yung brightness ng screen. Tapos doon ko talaga nakita. Hindi lang basta anino. Parang tao talaga. Nakaupo sa maliit na upuan sa likod ng counter. Yung upuan na lagi kong inuupuan. Hindi siya gumagalaw pero ramdam mo na parang nakatingin siya sa labas. Sa CCTV, kita mo yung ilaw ng poste sa labas ng tindahan. Yung kalsadang walang masyadong dumadaan. Pero sa loob, may bantay na hindi dapat nandoon. Napakapit ako sa kumot ko. Hindi ko alam kung papaano ko ipoproseso yung nakikita ko. Kinabukasan, sinubukan kong hindi isipin yung nakita ko. Baka may glitch lang sa CCTV o baka shadow lang ng kung ano. Pero habang nagbabantay ako, hindi ko maiwasang mapatingin sa upuan sa likod ng counter. Alam mo yung pakiramdam na parang may umuupo roon na hindi mo nakikita. Yung tipong pipikit ka, parang may bigat sa pwesto na yon. Sabi ko baka guni-guni lang. Pero nung sumunod na gabi, hindi na ako nakatiis. Muli kong pinanood yung footage. At alam niyo kung ano ang mas nakakatakot? Hindi na lang siya basta nakaupo. Parang gumalaw siya. Parang lumingon saglit. Parang may inaabangan na sa labas ng tindahan. Hindi ko na kinaya. Sinabi ko na kay mama. Ang sabi niya, dati raw, bago pa naging tindahan yung bahay namin, may isang matandang lalaki na nakatira doon. Tahimik lang, walang pamilya pero mabait daw. Siya rin yung parang unofficial na tagabantay ng buong kanto. Laging nasa tapat, nagbabantay, nagmamasid. Hanggang sa isang gabi, nakita na lang siya na wala nang buhay sa upuan niya. Akala ng mga tao natulog lang siya, pero hindi na pala nagising. Sabi ni mama, baka siya yung nakita ko sa CCTV.
baka hindi pa siya umaalis. Baka hanggang ngayon nagbabantay pa rin siya. Simula noon, hindi ko na muli pang pinanood yung CCTV sa gabi. Hindi rin ako umupo ulit sa upuan sa likod ng counter. Hindi ko kaya. Parang may nakaupo pa rin doon kahit hindi ko nakikita. Ang weird lang kasi kahit natatakot ako, alam ko namang hindi siya masama. Hindi naman niya ako sinaktan o tinakot. Pero yung pakiramdam lang na may bantay sa tindahan na hindi mo nakikita, ang hindi ko talaga matanggap. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa dati naming tindahan, hindi ko maiwasang lingunin yung pwesto sa likod ng counter. Tapos iisipin ko, andoon pa rin kaya siya? Tahimik lang, nagbabantay pa rin kahit wala ng tindahan. Ako po pala si Jessie. Bantay po ako ng isang maliit na tindahan malapit sa ospital. Maliit na grocery store ang tindahan namin. At kadalasang binibili sa amin ay kung hindi gamot ay cup noodles, tubig at iba pang mga bagay na ginagamit ng mga pasyente sa ospital. 3 kaming laging bantay rito. Ako, si Ate Elsie, ang pharmacist, at si Kuya Bon, yung security guard. May mga kapalitan din kami na pang-umaga hanggang hapon at kami ang nakatoka ng hapon hanggang gabi. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng paninda na nasa labas ng counter, ay may pumasok na customer. Babae yun, dumiretso sa may tubig. Kasunod naman niya ang isang lalaki. Naka-all black yun, mula ulo hanggang paa. Hindi ko naman masyadong maaninag ang mukha nun, pero halos nakadikit lang siya doon sa babaeng unang pumasok. Hindi naman siya napapansin nung unang customer. Doon ko na inakala na baka hindi sila magkasama. Linapitan ko yung lalaki at tinanong siya kung anong kailangan niya. Pero bago pa siya makasagot, ay tinawag ako ni Ate Elsie at pinapasuyo sa akin na sa stock room yung isang klase ng gamot. Nasa counter na pala yung babae at magbabayad na. Agad ko namang sinunod yung utos ni ate at agad binigay sa kanya. Dahil binalik ko pa sa lagayan yung ibang stock na hindi nakasya sa display area, ay hindi ko na napansin na nakaalis na pala yung babae at yung lalaking nakasunod sa kanya. Bumalik na ako ulit sa pag-aayos. Nung napatingin ako sa labas, ay nakita ko ulit yung babae at nakasunod pa rin sa kanya yung lalaking nakaitim. Tatawid na ata sila. Nasa harap lang kasi kami ng highway. Ang pinagtataka ko ay nung natawid na yung babae ay hindi sumunod yung lalaki. Bago pa makatawid yung babae ay bigla siyang nabangga nang rumaragas ang jeep. Kitang-kita ko rin kung paanong tumilapon yung katawan niya sa kalsada. Napatili ako habang napamura naman si Kuya Ed na nakatingin din pala sa labas. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Pero parang yung espiritu ng babae ay humiwalay sa katawan niya. Tapos nakita ko na lang na hawak-hawak na yun nung lalaking nakadikit sa kanya. Nagpupumiglas pa yung babae pero hindi siya makawala sa hawak ng lalaki. Unti-unti na rin silang naglaho sa katuluyang nawala. Mabilis namang nasugod sa ospital yung babae dahil halos tapat lang ng ospital siya tumilapon. At yung mga pasahero naman ng jeep halos gasgas lang din yung natamo. Nagkabukol din ata yung driver dahil sa biglaang preno. Ayun yung narinig kong chismis habang nasa harap ng tindahan at nakikinig sa mga pasaherong sakay ng jeep. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari kasi pinauwi na ako sa bahay ni Mami. Nakwento na pala ni Ate Elsie yung nangyari. Hindi ko naman naisip na sa una
ay si kamatayan yung lalaki. Pero noong nakwento ko sa kapatid ko na adik sa K-drama yung nangyari, ay doon na ako napaisip. Ang sabi niya kasi ay baka si Grim Reaper daw iyon ng goblin. At noong mga oras na iyon ay baka oras na ng babae. Kaya nakadikit sa kanya yung lalaki. Madalas akong magbantay sa tindahan namin noon, lalo na tuwing hapon hanggang gabi. Sa probinsya, normal lang yung ganon. Maliit na sari-sari store sa harap ng bahay. Tapos halos lahat ng kapitbahay, suki. Sanay na ako sa sistema, lalo na sa mga pautang. Uso pa noon yung sulat-sulat sa notebook. Lista muna, bayad kapag sumahod o nakaluwag-luwag. Wala naman akong naging problema doon. Hanggang sa napansin ko yung isang matandang babae na laging dumadating bago magdilim. Hindi siya tulad ng ibang suki na mahilig makipagkwentuhan. Tahimik lang siya, pipili ng paninda, tapos laging pareho yung sinasabi na ilista ko na lang daw muna. Sa una, hindi ko naman pinansin kasi normal lang naman sa tindahan ang may utang. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang ang dami niya nang naipon sa notebook ko. Lagi siyang bumibili ng asukal, kape, minsan tinapay, tapos minsan sabon o delata. Pero ang weird, kasi ni minsan, hindi ko pa siya nakitang nagbayad. Pero dahil sa dami ng utang na naipon niya, naisip kong tanungin si mama kung kilala ba niya yung matanda. Sabi ko pa nga baka pwedeng singilin na siya kasi baka lumobo pa yung utang. Pero yung sagot ni mama, doon ako nagsimulang kabahan. Sabi niya, wala naman daw kaming suking ganon. Tinanong pa niya kung sigurado ba akong tama yung pangalan na sinulat ko. Kasi parang wala naman daw sa lugar namin yung tinutukoy ko. Siyempre nagduda ako sa sarili ko, kaya binalikan ko yung notebook ko. Tama naman yung pangalan, pareho pa rin yung mga binili niya dati. Pero parang may nag-iba, yung tinta sa pangalan niya, parang lumang-luma na, parang natutuyo. Yung pahina kung saan siya nakalista, parang mas luma kesa sa ibang entries. Kasi halos kakasulat ko lang nung mga huling bili niya. Parang biglang bumigat yung hangin sa tindahan. Kinabukasan, dumaan ulit siya. Pareho pa rin, tahimik. Kinuha niya yung paninda niya, tapos nag-iwan ng utang. Pero sa pagkakataon na yon, hindi ko na alam kung paano ko siya tititigan. Hindi ko na rin alam kung paano ko ipapaliwanag kay mama. Dumating yung isang araw na hindi ko na matiis. Kinulit ko si mama patungkol sa matanda. Doon ko nalaman yung hindi ko inaasahan. May matandang nakatira dati sa kabilang kanto, malapit sa ilog. Ang pangalan? Parehong-pareho sa nakalista sa notebook ko. Pero ang sabi ni mama, matagal na raw siyang patay. Mga 5 taon na. Dati raw, suki rin siya ng tindahan namin. Mahilig sa kape at tinapay. Pero nung namatay, parang wala namang nag-asikaso sa mga gamit niya sa bahay. Sabi pa ni mama, nung huling gabing nakita siya bago siya namatay, suot niya yung luma at kupas na bestida na palagi kong nakikita sa matandang suki ko. Kinilabutan ako. Ilang beses ko siyang nakausap. Ilang beses ko siyang nakita. Malinaw na malinaw sa alaala ko yung mukha niya. Yung pag-abot niya ng bayong, yung malumanay niyang boses. Pero ang mas nakapagtataka, nang sinubukan kong buksan ulit yung notebook para ipakita kay mama, wala na yung pangalan niya
As in, parang hindi siya kailanman nailista doon. Parang hindi siya kailanman nangutang. Halos hindi ako makatulog nun kasi paano nawala yung pangalan niya sa notebook ko? Paano siya basta nalang naglaho? Simula noon, hindi ko na siya nakita pa ulit. Hindi ko alam kung dahil hindi na ako naglilista o dahil alam niyang alam ko na. Pero minsan, tuwing dapit hapon, kapag dumadaan ako sa tindahan namin, parang may pakiramdam pa rin ako na may nakatayo sa harap. Tahimik, naghihintay. Dala ang lumang bayong. Hindi ko na lang tinitignan, hindi ko na lang iniisip. Pero alam ko na naroon pa rin siya. Alam nyo, bata pa lang ako. Ako na yung tagabantay ng tindahan namin tuwing hapon hanggang gabi. Kasi si mama may nilalaba. Si papa naman may inuman sa kanto. Tapos yung mga kapatid ko, kung saan-saan lang naglalaro. Sanay na ako sa ganoon. Lalo na kapag madilim na. Kasi sa probinsya naman, normal na halos wala ng tao sa labas sa pagsabit ng 8:00. Wala namang kakaiba, wala namang nakakatakot. Kaso isang beses, may dumating na lalaki. Mga 9:00 na siguro noon. Tahimik na yung paligid. Tapos dumiretso siya sa harap ng tindahan. Hindi naman ako nagulat kasi sanay na ako sa mga dumadaan kahit 10 oras ng gabi. Ang naisip ko lang, baka may kailangan siyang bilhin. Kaya tinignan ko siya ng mabuti. Medyo may edad na siya, pero hindi sobrang tanda. Suot niya yung parang lumang polo na mukhang laging ginagamit, tapos nakatsinelas lang. May itsura siyang parang galing sa trabaho o kung saan, pero hindi siya mukhang pagod. Hindi rin pawisan. Parang ang linis-linis niya kahit na ang alikabok sa labas. Ang binili lang niya, yung kandila. 2 piraso lang, yung puti, yung ginagamit sa mga patay o sa brownout. Hindi naman ako nagtaka, kasi normal lang naman yun sa mga bumibili. Lalo na at may bagyong paparating, kaya malamang magba-brownout na naman sa lugar namin. Binigay ko yung kandila, inabot naman niya yung bayad, tapos lumakad na siya papunta sa may lumang bahay sa dulo ng kalsada. Napatingin pa nga ako kasi parang hindi ko naman siya madalas nagkikita sa lugar namin. Pero baka taga roon siya dati tapos ngayon lang ulit bumisita o kung ano. Hindi ko na rin masyadong pinansin kasi ilang saglit lang pagkatapos niyang umalis, biglang namatay yung ilaw sa buong kalsada. Alam niyo yung biglaan? Yung tipong seconds lang pagkatapos niyang bumili, dumilim ang buong paligid. Napahawak na lang ako sa dibdib ko kasi syempre, sino ba namang hindi magugulat sa ganun? Tumakbo na lang ako sa loob ng bahay, naghanap ng posporo, tapos sinindihan yung kandila na laging nakatabi sa altar. Kinabukasan, napag-usapan namin ni Aling Pasing, yung matandang mahilig sa chismis sa amin na nag-brown out nga kagabi. Tapos biglang napunta yung kwentuhan sa lalaki na bumili sa tindahan. Sabi ko, may dumaan na bumili ng kandila tapos dumiretso sa lumang bahay sa dulo. Doon na ako kinilabutan. Sabi ni Aling Pasing, walang nakatira roon. Matagal nang walang nakatira doon. Noon daw, may isang lalaking nakatira doon dati. Mag-isa lang siya, pero namatay siya mga ilang taon na ang nakakalipas. Alam niyo yung parang lumamig bigla yung katawan ko? Kasi ang linaw-linaw pa ng muka nung lalaki sa isip ko. Yung suot niya, yung paraan niya ng pag-abot ng pera. Pero sabi ni Aling Pasing, imposible raw iyon.
Kasi yung lalaking sinasabi niya namatay sa mismong bahay na yon, sa mismong upuan na malapit sa bintana. Habang may hawak na 2 kandilang sinindihan niya nung gabing biglang nag-brown out ng gabing yun. Ang hindi ko maintindihan, paano siya nakabili sa tindahan? Paano niya naabot ang pera? At higit sa lahat, paano siya dumiretso sa bahay na wala naman daw nakatira? Kinilabutan ako ng todo kasi pakiramdam ko hindi lang iyon guni-guni. Narinig ko yung yabag niya, nakita ko siyang malinaw na malinaw. Pero nung tinignan ni Mama yung pera na binigay niya, parang may kakaiba. Yung 1 piraso ng 20, parang luma na. Hindi yung normal na gusot, kundi parang matagal nang nakatago sa kung saan. Yung isa namang coin, luma rin. Yung tipong hindi na ginagamit sa sirkulasyon ngayon. Hindi ko na alam kung ano ang mas nakakakilabot. Yung mismong nangyari o yung mismong realization na baka hindi lang ako yung nakakita sa kanya dati. Hindi na ako nagtanong. Hindi na ako naghanap pa ng sagot. Simula noon, tuwing nagba-brown out, hindi na ako tumitingin sa dulo ng kalsada. Hindi ko na iniisip kung may taong nakatayo roon. Basta ang sigurado ko lang, sa tuwing bibili kayo ng kandila sa gabi, siguraduhin yung kailangan nyo talaga. Kasi baka hindi lang kayo ang gagamit nun. Tawagin niyo na lamang po akong Inday. 37 years old. Meron kaming tindahan na minana ko pa sa mga magulang ko. Maliit lang ito, pero sapat naman ang kita nito para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. May kalumaan na ang tindahan at ilang beses na rin iyong nagsarado noong araw dahil minsan ay nauubusan ang inay ng pambili ng paninda. Papaano ay maawain kaya dumadami ang pautang. Ang nangyayari tuloy ay nalulugi ang tindahan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang mga kakaibang nangyayari. Siguro dahil sanay na ako sa tindahan, hindi ko agad napansin. Pero isang gabi, napansin ng anak kong si Anton ang isang bagay na ipinagtaka ko. Tinanong niya ako, "Ma, bakit bukas ang tindahan?" "Dumaan ako kaninang madaling araw, mga 3:00. Bukas ang ilaw at medyo nakabukas ng pinto." Hindi ako makapaniwala kasi bago ako magsara, sinisigurado kong nakalak ng mabuti ang pinto at bintana. Bumaba kami kaagad para tignan. Sarado naman ang pinto, pero nang sipatin ko ang kandado, parang nabuksan ito nang hindi gamit ang susi. Marami kasing gasgas yung kandado. Sinubukan kong isipin na baka nakalimutan kong ilak. Pero nang makita ko ang loob ng tindahan, nagdalawang isip ako. Ilang paninda ang nagkalat sa sahig. Parang may naghanap ng kung ano. Walang nawalang pera, walang basag na bote, walang senyales ng pagnanakaw. Pero may isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Sa may lamesa, may isang papel na kulay dilaw na sa kalumaan parang galing pa noong panahon ni na Inay at Itay sa sobrang pagkaluma. May nakasulat doon. Namangha pa nga ako sa sulat kasi ang ganda ng sulat kamay. 2 gatas, 1 tinapay, 1 sardinas, pakisama sa utang. Miguel. Muntik kong mabitawan ang papel sa kaba at gulat. Paano? Ay isa sa mga matagal ng suki ng tindahan si Miguel. Pero patay na siya. Mahigit 4 na taon na ang nakakalipas. Nakita ko pa nga ang pangalan niya sa listahan ng utang ni Inay. Naisip ko rin na baka may nananakot o nanggugulo lang sa tindahan. Kaya kinagabihan,
sinigurado kong nakasara ang tindahan. Nilagyan ko pa ng kadena ang pinto para matiyak na hindi ito mabubuksan. Pero pagsapit ng 3:00, nagising ako sa mga kaluskos sa ibaba. Dahan-dahan akong bumaba, hawak ang flashlight. Pagtingin ko sa tindahan ay bukas ang pinto, mahina ang sindi ng ilaw. At sa likod ng lamesa kung saan ako nakaupo lagi ay may nakayukong anino na tila may tinitignang listahan. Napaatras ako, napalunok ng laway. Nang kumarap ako, nawala ang anino, pero ang pinto ay bukas pa rin. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga matatanda sa baryo. Sabi ng ilan, si Miguel daw ay may malalim na pagkakautang sa tindahan noon, pero hindi niya na nabayaran. Namatay siya sa isang aksidente, ilang linggo matapos ang kanyang huling utang. Kinagabihan, bago mag 3:00, nag-iwan ako ng isang sobre sa counter. Sa loob nito, isang papel na may nakasulat, "Bayad na ang utang mo, Miguel. Hindi mo na kailangan bumalik." Kasama nito ang isang lumang barya na natagpuan ko sa lumang kaha ng tindahan. Alam kong para akong bata sa ginawa ko, pero hindi pa rin talaga mapanatag ang loob ko sa tuwing mag-3:00 ng madaling araw. Pagkagising ko kinabukasan, sarado ang tindahan, gaya ng iniwan ko. Pero nang tignan ko ang sobre, wala na ito. Simula noon, wala na akong kaluskos pang narinig at hindi na rin nabubukas ang tindahan tuwing madaling araw. Ako nga po pala si Lilia, 25 years old, at ako ang nagbabantay sa maliit naming tindahan dito sa bayan. Simple lang ang buhay ko. Gigising, magbubukas ng tindahan, magtitinda maghapon, tapos magsasara bandang hating gabi. Sanay na ako sa tahimik na gabi at sa mga parokyanong dumaraan para bumili ng kung ano-ano bago umuwi. May isang linggo na rin ang nakakalipas nang mapansin ko siya. Isang babae, maputla ang muka, mahaba ang buhok at laging nakaputing bestida. Palagi siyang dumarating tuwing 10:00 ng gabi. Bibili ng gatas at tinapay, magbabayad, tapos aalis. Wala namang kakaiba sa kanya, maliban sa hindi siya halos nagsasalita at parang ang lamig ng simoy ng hangin tuwing bumibili siya. Pero hindi dahil suki na siya, hindi ko lang pinansin. Hanggang isang gabi, 10:00 ulit nun. Dumaan ang kaibigan kong si Mara habang nag-aayos ako ng paninda. Tinanong niya ako kung sino raw ba yung kinakausap ko. Napatingin ako sa kanya, tapos tinuro ko yung babae na suki ko na nakatayo sa harap ng tindahan. Sabi ko suki ko na siya dahil gabi-gabi siyang bumibili rito. Pero sa sinabi ko, biglang nag-iba yung ekspresyon ni Mara. Para siyang nagtataka at medyo kinakabahan. Sabi niya sa akin, "Wala ka namang kausap ah." Napakunot ang noo ko. Sabi ko, "Nandyan siya oh." Sinanyasan ko pa yung babae at tinuro ko. Pero biglang sumikip ang dibdib ko nang mapansin kong nakatitig lang siya sa akin. Walang reaksyon. Naramdaman ko ang kamay ni Mara na mahigpit na hinawakan ang braso ko. "Lila, mag-isa ka lang rito. Wala kang kausap." Napalunok ako. Dahan-dahang lumingon pabalik sa counter. Wala na nga yung babae, pero sa ibabaw ng patungan ay nakalagay pa rin ang gatas at tinapay at ang bayad niya na 100 piso. Luma na iyon at ang nakapirma pa ay si Gloria Arroyo. Lukot-lukot din ito at parang basa pa. Sinabihan ko si Mara na totoo yun.
May bumibili talaga dito tuwing 10:00 ng gabi. Pero hindi pa rin siya makapaniwala. Sa mukha ni Mara, kita kong hindi siya nagbibiro. Nagtutuluan na yung pawis ni Mara kahit nararamdaman ko ang lamig ng paligid. Sinabihan niya ako na baka pagod lang daw yan, kaya ipinagpahinga ko na po ng maaga. Kinabukasan 10:00 ng gabi, hinihintay ko kung darating ba ulit yung babae na suki ko na laging bumibili sa amin. Pero nang gabing iyon, walang dumating. Kinilabutan ako habang iniisip kung totoo ba talagang tao yun o multo ba yung pinagbebentahan ko. Isang linggo na ang nakalipas pero hindi na siya muli pang bumili sa tindahan namin. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa nangyari. Yung kaibigan kong si Mara paminsan-minsan ay tumatambay sa tindahan namin at pinagkukwentuhan namin yung nakakapanindig balahibong nangyari sa amin nung gabing yun. Mula noon, hindi na siya muli pang bumalik. Pero tuwing 10:00 ng gabi, parating may malamig na hangin na dumadaan. At sa gilid naman ng paningin ko, parang may aninong palaging nakatayo sa harap ng tindahan. Ako po si Jane at gusto ko ring magbahagi ng nakakatakot kong experience. Yung tindahan sa kanto ng subdivision namin, matagal na siyang andoon. Normal lang. Yung tipikal na sari-sari store na may bakal na rehas, may nakasabit na sitsirya, may lumang freezer ng yelo at soft drinks sa tabi. Pero may napansin akong mali. Laging bukas kahit na anong oras, kahit na 10 oras na ng gabi. Pero kahit kailan, wala akong nakitang nagbabantay. Akala ko nung una, baka saglit lang nawala yung tendera. Baka nasa loob lang ng bahay nila. Pero ilang beses ko nang nadaanan sa iba't ibang oras. Wala pa rin. Yung ilaw bukas, yung paninda andoon pa rin. Pero walang tao. Noong una, hindi ko pinansin. Malay ko ba? Baka may CCTV sila at minomonitor lang nila sa loob ng bahay o baka may automatic system na hindi ko lang alam. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin yung kakaiba. Minsan may mga bumibili, mga lasing, mga tambay, mga nagmamadaling umuwi. Bubuksan nila yung pinto ng tindahan, kukunin yung paninda, tapos iiwan lang yung bayad sa lumang garapon na nasa counter. Parang normal lang, pero hindi ba dapat may bantay? Hindi ba dapat may sumisigaw ng pabili o kahit na anong ingay? Pero wala. Tapos eto pa, kahit na anong oras dumaan ako, walang nagbubukas o nagsasara ng tindahan. Hindi ko rin alam kung sino talaga ang may-ari kasi hindi ko pa nakikita na may lumalabas o pumapasok sa bahay na katabi nito. Dumating yung isang gabi na kailangan kong bumili ng yosi para sa kuya ko. Medyo alanganin na. Pasado 11:00 na rin yata. Pumunta ako sa tindahan. Nag-aalangan kung dapat pa ba akong pumasok o hindi. Pero dahil sanay na akong may tiwala sa tindahan dito sa amin, kinuha ko na lang yung kailangan. Tapos nilabag yung bayad sa garapon. Pero alam nyo ba yung pakiramdam na parang may nakatingin sa inyo? Yung parang may anino sa gilid ng paningin mo. Pero pag lumingon ka, wala naman. Ganoon yung naramdaman ko habang nasa loob ako. Paglabas ko, halos patakbo akong umalis. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kinabukasan, ikinuwento ko kay mama yung tungkol sa tindahan. Akala ko mapapangiti lang siya o tatawanan lang ako. Pero nag-iba yung mukha niya.
Sabi niya, matagal na raw sarado yung tindahan na yun. Ang dating may-ari, matandang mag-asawa, na bigla na lang nawala isang gabi. Wala raw nakakaalam kung saan sila pumunta. Basta iniwan na lang nilang bukas yung tindahan. Parang isang araw, bigla na lang silang hindi bumalik. Akala ng mga tao noon, may kumuha na ulit ng negosyo. Pero walang kahit na sino ang umaamin kung sino ang nagbabantay. Ang mas nakapagtataka, kahit ilang beses na raw itong sinubukang isara, bumubukas ulit kinabukasan. Yung ibang tao hinahayaan na lang. Pero ang sabi ng matatanda, huwag na huwag ka raw kukuha ng paninda kung wala kang nakikitang tindera. Simula noon, kahit kailan, hindi na ako dumaan pa doon tuwing gabi. Hindi ko rin alam kung may iba pang nakapansin sa kakaiba sa tindahan na yun. O kung may iba pang katulad ko na nakapasok doon. Pero minsan, may mga naririnig akong kwento mula sa mga kapitbahay na may nakita raw silang anino sa loob. May narinig daw silang bulungan kahit walang tao. Ewan ko kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero ang sigurado ko lang, may tindahan na laging bukas, may panindang laging sariwa, at may perang laging naiipon sa garapon. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nagbabantay. Dati ako yung tagalak ng tindahan namin tuwing gabi. Kasi si mama, takot mag-isa sa dilim. Tapos si papa naman, may iba pang trabaho sa umaga, kaya maagang natutulog. Bale ako na yung nag-aasikaso ng pagsasara, nagbibilang ng kita, tapos tinitiyak na walang naiwan sa loob. Maliit lang yung tindahan namin, dikit sa bahay, kaya madali lang isara. Minsan nga, hindi pa ako tapos magligpit, isinasara ko na yung rehas para wala nang biglang pumasok na huli-huling customer. Ewan ko ba? Pero nung mga panahon na yon, parang may napapansin na akong kakaiba. Tuwing 11:11 na ng gabi, lagi akong may naririnig na may hinang kaluskos sa loob kahit wala naman ng tao. Yung tipong parang may gumagalaw na sa sachet ng kape o may nag-aayos ng paninda. Madalas kong iniisip na baka daga lang o hangin. Pero habang tumatagal, parang hindi na lang basta ganoon. May isang gabi, sarado na yung tindahan. Nasa kwarto na ako. Tapos bigla kong narinig na parang may gumagalaw ng lata sa loob. Alam nyo yung tunog ng lata ng sardinas pag gumulong sa kahoy? Ganoon mismo. Napatigil ako, tapos naghintay. Wala ring sumisigaw ng magnanakaw, kaya naisip ko na baka kung ano lang. Pero maya-maya, may parang nahulog na kung anong bagay sa loob. Hindi ko na matiis. Bumangon ako, tapos dahan-dahan kong sinilip yung tindahan mula sa maliit na butas sa dingding na dinadaanan ng resibo. Wala namang tao, pero kita kong medyo magulo yung mga paninda. Alam kong hindi yun ganoon kanina kasi inayos ko bago ko isara. Kinabukasan, tinanong ko si mama kung may ginalaw ba siya sa tindahan bago siya natulog. Sabi niya, hindi na siya bumalik doon simula nung isara ko. Lalong gumulo ang isip ko. Pero hindi ko na masyadong pinansin. Hanggang sa dumating yung isang gabi na sobrang tahimik ng paligid. As in, walang dumadaang tricycle, walang nagiinuman sa labas, walang asong tahol ng tahol. Tahimik na tahimik. Tapos may biglang kalabog akong narinig sa tindahan. Hindi yung tipong nahulog lang, kundi yung parang may nabunggo. Halos lumundag yung puso ko sa kaba kasi imposible namang hayop lang yun. Masyadong malakas yung tunog para sa daga.
Hindi ko na alam kung babangon pa ako para tignan o magkukubli na lang ako sa kumot at magdarasal na lang na wala talaga. Pero syempre matigas ang ulo ko eh. Bumaba ako dahan-dahan, dala yung flashlight. Tapos tinapat ko yung ilaw sa rehas. Sarado pa rin, pero may gumalaw sa loob. Parang may anino sa likod ng shelves. Hindi ko maintindihan, pero alam kong may ibang tao sa loob. Nanginginig yung kamay ko habang kinakalabit yung switch ng ilaw sa tindahan. Nung lumiwanag, wala namang tao. Pero Diyos ko, yung mga paninda, may gumalaw talaga. Yung mga bote ng soft drinks, hindi na nakaayos. Yung kahon ng noodles, may nakabukas na. Yung lumang timbangan, nakatumba. Halos hindi na ako makahinga sa kaba. Hindi ko na tinuloy. Bumalik na ako sa kwarto at pinilit matulog kahit ramdam ko pa rin yung kilabot sa balat ko. Kinabukasan, kinuha ko lahat ng lakas ng loob ko para tignan yung CCTV sa tindahan. Nung pinanood ko, halos hindi ako makapaniwala. Walang kahit sinong pumasok. Walang kahit na anong hayop na dumaan. Pero nakita kong gumalaw mag-isa yung isang bote ng suka. Gumulong mula sa isang shelf papunta sa counter. Yung mga sachet ng kape, parang may dumaan na hangin na hindi ko naman naramdaman kagabi. Sobrang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na sinabi kay mama kasi baka matakot lang siya. Pero simula noon, tuwing gabi, sinisigurado ko na hindi na ako bababa kahit na anong marinig ko. Hindi ko na talaga nalaman kung ano yung dahilan ng mga kaluskos sa tindahan namin. Pwedeng hayop lang, pwedeng may pumasok na hindi ko lang nahuli. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi iyon basta-basta lang. Simula nung gabing yun, may kung anong bigat na sa pakiramdam tuwing gabi. Yung parang hindi ka na nag-iisa, kahit wala namang tao sa loob. Ako nga po pala si Elaine. Laking Maynila po ako. Pero nasa probinsya namin ako nung mangyari to. Alam ko pong hindi ligtas na lumabas tuwing gabi. Pero mahilig akong maglakad-lakad sa gabi. Ganoon talaga ako. Mas gusto kong magmuni-muni kapag tahimik na ang paligid. Pero may isang gabi na hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung totoo ba o bunga lang ng imahinasyon ko. Noong gabi ng Nobyembre 1, galing ako sa bahay ng isang kaibigan. Yung mga yumao kong kamag-anak ay nasa Maynila, kaya kapag undas ay nasa bahay lang kami palagi o nasa galaan. 10:00 na siguro noon at naglakad na ako pauwi. Habang naglalakad, napansin ko na may maliit na tindahan sa kanto. Isang lumang sari-sari store na parang dati ko pang nadaanan pero hindi ko pinapansin. May ilaw itong nakasindi at may isang matandang babae sa loob na nag-aayos ng paninda. Naisipan kong bumili ng maiinom. Nauho kasi ako habang naglalakad-lakad. Kumatok ako sa harap at tinanong si Lola kung may malamig bang soft drink. May malamig kaming Coke, Neng. Sabi niya, sabay kuha ng Coke na nasa ref. Linagay niya na iyon sa plastic bag na may straw at saka binigay sa akin. Binigay ko naman agad ang bayad. Kinuha ang sukli at nagpasalamat. Tatalikod na sana ako pero napansin ko na may kakaiba sa tindahan. Parang masyadong luma na ang mga paninda. May mga dilata na hindi ko nakikita sa ibang tindahan at parang ang lumang radyo sa tabi ni Lola ay patuloy na tumutugtog ng mahinang tugtog na parang mula pa noong 90s. Hindi ko na lang pinansin.
Naglakad na ako pauwi, umiinom ng soft drink ko at hindi na muling inisip pa ang tindahan. Kinabukasan, muli akong dumaan doon sa tindahan na pinagbilhan ko ng soft drinks. Pero nagtaka ako kasi wala na yung tindahan. Sigurado akong nandoon yun sa lugar na yun. Tapos biglang may dumaan na kakilala ko at tinanong ko siya, "Di ba may tindahan dito?" Napakunot ang noo niya at tinanong ako kung ano raw bang tindahan. Sagot ko naman, "Yung sari-sari store sa kanto na may matandang babaeng tindera." Natawa siya sa akin, sabay sabing, "Wala namang tindahan dyan. Bakanting lote na yan noong 2008 pa." Nanlamig ako. Hindi ako makapaniwala. Wala ni anong bakas ng tindahan. Walang gusali, walang signboard, walang istante, walang kahit na ano. Isang bakanting lote na may mga damong tumubo na sa paligid ang makikita roon. Hindi pa rin ako makapaniwala. Kaya tinanong ko yung isang babae na dumaan na meron talagang tindahan doon kagabi. Tumingin siya sa akin, halatang nagtataka. Sabi niya, ay wala naman daw tindahan dito kapag gabi. Hindi ko na alam ang iisipin, pero pag uwi ko, may isang bagay akong napansin sa bulsa ko. Ito yung sukling binigay sa akin ni Lola sa tindahan. Kinuha ko ito at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung ano iyon. Lumang papel na 10 piso. At doon ko naalala na araw nga pala ng mga patay. At naisipan siguro ni Lola na sa akin magpakita.